teknolohiya ay hango sa mga mortal na trahedya daw ang sinapit sa kanilang totoong buhay. Halimbawa, ang manananggal ay mga hindi raw tinanggap ng lipunan at namatay na lang na sawi sa pagmamahal. Ang white lady naman daw, halimbawa, ay biktima ng panggagahasa. Ano ba naman daw ang tiyana kundi sanggol na namatay na lang na hindi pa nabibinyagan. Pero sa araw na ito, makikilala natin ang isang nilalang na may anyo ng isang bata. May mga pakpak. Pero siguradong hindi kerubim. Dahil ang mga kerubim ay nagsisilbi at nagbabantay sa trono ng Diyos. Pero mga nilalang na makikilala natin ay nagdudulot daw ng sakit o kamatayan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsanib sa katawan ng mga bata. Gaya na lang ng nangyari sa 9 na taon na si Angelo. Kung bakit siya nagkaganito, mga kapatid, yan po ang malalaman natin sa Lunes na ito sa sinulat ni Vincent Manrique na kwento. Ito na po sa oras sa 10:04, simulan na natin sa Sana Lourdes, ang dulang pinamagatang Itim ang Pakpak ng Anghel. Yan! Dapat matalo ko kalaban! Sige, lapit kayo! Angelo, mamaya ka nila mag-cellphone after mo kumain. Lumalamig na ang pagkain mo. Sige na, kumain ka Dali na. lang! Busy pa ako eh! Mag-game over kami ni Jenny pag nag-out ako sa games. Tsaka ayoko ng food na niluto mo. Ayoko ng pancake na may fruits. Bakit ayaw mo naman ito? Very healthy nga ito kaysa puro hotdog at processed foods ang kinakain mo. O sige na, akin na muna yung cellphone mo at kumain ka na. Masama rin sa matang sobrang exposure sa gadgets. Ayoko! Ayoko yan! Akin na yung cellphone ko! Yung mami at daddy ko, hindi nila ako pinipilit sa kahit anong bagay. Ayoko sa'yo! Umalis ka na dito sa bahay namin! Umalis ka na! Angelo! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Ay, kahit anong gawin ko ayaw sa akin ni Angelo. Kahit 3 taon nang patay ang mami niya. Ma'am Sonia, okay lang po ba kayo? Pagpasensyahan mo ng batang yun ha. Spoiled na spoiled kasi kay Sir Daniel. Okay lang, Ate Vicky. Mahirap talagang mahuli ang kiliti ng batang yun pero pasasaan ba't matatanggap din niya ako? Siyempre naman po, Ma'am Sonia, nag-a-adjust pa lang naman kayo sa isa't isa. At kitang-kita naman po ang pagiging matyaga at pasensyosa mo kay Angelo. Napakaswerte po ni Sir Daniel at nakakilala siya ng babaeng tulad mo. Ano ba naman tong si Daniel? Sabi niya maaga siyang uuwi galing sa business trip nila para maihatid sa camping si Angelo. Pero hanggang ngayon wala pa siya. Mauuna na lang kami kaysa naman mahuli yung bata. Angelo, halika na. Mauuna na tayo sa camping site. Nandun na raw kasi ang teacher at mga classmate mo. Nasaan ang daddy ko? Hindi ako aalis nang wala si daddy. Sabi niya sasamaan niya ako. Susunod sa atin ang daddy mo. Paalis na siya ng opisina nila. Sabi niya magkita-kita na lang daw tayo sa campsite. Ayoko, hindi ako aalis nang wala ang daddy ko. Sabi ni teacher, dapat ihahatid ng parent ang bata sa camping. Hindi naman kita parent, kaya hindi pwede na ikaw lang ang kasama ko doon. Pero second mommy mo naman ako, di ba? Isa lang ang mami ko. Walang second mommy. Basta hihintayin ko ang daddy ko. Nangako siya sa akin. O sige, ganito na lang. Tatawagan ko uli ang daddy mo. Pero pag sinabi niya na kailangan mauna na tayo, dapat mauna na tayo, ha? Kasi baka hindi ka makasali sa camping pag na-late ka. Basta, gusto ko kasama ko si daddy. Teacher Berna, pasensya na. Sobrang na-late na yata si Angelo. Ayaw kasing umalis nang wala ang daddy niya eh. Hindi naman namin matawagan ng cellphone. Buti nga tumawag ka, teacher. Nakinig si Angelo sa'yo na ako na lang ang kasama niya papunta dito. Okay lang, Mami Sonia. Tingin ko naninibago lang siya sa atensyon at pagmamahal na binibigay mo sa kanya. 3 years kasi na yaya lang ang nag-aalaga sa batang yan. Mabait naman si Angelo. Akala lang yun na papalitan ko ang Mommy Carla niya. Ganun nga siguro. Siya nga pala, hindi ba teacher ka rin? Hindi ka na bababalik sa pagtuturo?
Daycare teacher ako sa bayan namin. Nag-resign na ako kasi focus muna ako sa bago kong pamilya. Naku, kumakaway na yung mga kasamahan ko. Pupunta na kami sa pinaka-campsite. Halika, sumama ka muna. Sundan natin yung mga batang nakapila. Oo, sige. Teacher Berna, gubat na pala ang dulong bahagi nitong campsite? Oo, pero safe naman ang lugar. Dito talaga madalas gawin ang camping. Si Angelo, best friend ng anak kong si Jenny. Lagi silang magkasama. Kaya akong bahala sa kanila. Ay, salamat, Teacher Berna. Oh, tinatawag ka na yata ng co-teacher mo. Puntahan mo na sila. Sige, Mami Sonia. See you around. Ano yun? Batang umiiyak ba yun? Saan galing yun? Wala na akong kasama rito. Bakit biglang lumakas ang hangin? Ano yung bumubulong? Mahal! Ano ginagawa mo rito? Diyos ko, Daniel. Bakit bigla ka nalang sumusulpot? Naging magugulatin ka na yata, mahal. Ano ba nangyari at parang takot na takot ka? Wala. Baka guni-guni ko lang yun. Bakit ba ang tagal mo? Hindi ka rin sumasagot ng tawag kaya yung anak mo high blood na sa akin. Pasensya na. Nalobat ang cellphone ko. Huwag ka na magalit. Halika. Puntahan na natin si Angelo. Angelo, ang saya pala maging Girl Scout at Boy Scout. Gusto ko ng camping kaya next year sumali ulit tayo ah. Oo, Jenny, masaya nga. Lalo na hindi ko naririnig ang boses ng bagong wife ni Daddy. Bagong wife ng Daddy mo? Eh di mami mo na yun. Ayaw mo ba nun? May mami ka na ulit? Isa lang ang mami ko. Lagi niya akong tinatanong kung ano-ano mga gusto ko. Tapos gawin ko to. Huwag ko tong gawin. Ayoko naririnig ang boses niya. Sabi mo dati, mahirap ang walang mami. Ngayon ayaw mo naman. Alam mo ba, Angelo? Hindi lahat ng mami mapagmahal. Kaya be thankful kay Lord at sa mami Sonia mo dahil kahit hindi ka niya totoong anak, love ka niya. Hoy, Angelo, nakikinig ka ba sa akin? Teka, Jenny, huwag ka maingay. Naririnig mo ba yun? May batang nagsasalita eh. Batang nagsasalita? Malamang meron. Ang dami kaya natin kasama mga bata dito. Lahat maingay oh. Ano na naman? Bumubulong yung bata. Angelo, wala akong naririnig na batang bumubulong. Tinatakot mo na naman ako eh. Nakita mo na nga puro puno dito. Oh, teka, saan ka pupunta? May bata sa labas. Tinatawag niya ako. Halika, puntahan natin. Ha? Pero paano kung hanapin nila tayo? Basta sumunod ka na lang, Jenny. Kapag ayaw mo, hindi na tayo bati. Grabe talaga tong si Sugar. Ang lakas kumain. Kakakain lang, gutom na naman. Tingnan mo, Ate Vicky. Tahol na naman ang tahol. Naku, Ma'am Sonia, sa lahat ng alaga natin dito, yung si Sugar ang pinakamatakaw. Ayan nga po't napakataba. Napakain ko na rin yung pusa at lovebird sa terrace. Salamat, Ate Vicky. Ma'am Sonia, dadalhin mo po ba ang mga gamit na ito sa campsite? Oo, Ate Vicky. Ako na lang mag-aayos niyan. Baka kasi kailanganin ni Angelo. Kaya dadalhin ko na rin. Talagang napakaswerte sa'yo ni Angelo, Ma'am Sonia. Ay, si Teacher Berna tumatawag. Hello, Teacher? Teacher? Anong problema? Umiiyak ka ba? Ha? Ano? Sina Angelo at Jenny nawawala? Bakit? Paano nangyari yun? Salamat naman at nakita na ang dalawang bata. Kung may nangyari masama sa anak ko habang nasa pangalaga ng mga guro, demanda ko talaga sila. Daniel, wala namang may gusto sa nangyari. Ang mahalaga, ligtas sina Angelo at si Jenny. Nandun si Angelo. Angelo! Angelo, okay ka lang ba? Ano nangyari? Bakit hindi sumasagot ang anak ko? Bakit nakatingin lang siya sa akin? Daniel, sabi ng principal, hindi pa nila makausap si Angelo. Gusto nila na patingnan ng bata sa ospital. Sabi ko, dadali natin siya ngayon. Sige. Asigasuhin na muna natin si Angelo. Saka ako na lang sila kakausapin. Yung batang kasama ni Angelo, nasaan? Hindi ba sila sasabay sa pagpunta sa ospital? Kakaalis lang nila.
Iyak nga raw ng iyak si Teacher Berna. Kasi walang malay si Jenny nang makita nila. Hanggang ngayon hindi pa siya nagkakamalay. Halika na. Dalhin na natin si Angelo sa ospital. Angelo! Nandito na tayo sa bahay. Magpahinga ka mabuti, ha? Sonia, ikaw na muna ang bahala kay Angelo. Kailangan ko lang bumalik sa school. Sige, mag-iingat ka. Angelo, halika, maupo ka muna rito. Ihahanda akong pamalit mong damit pati ang merienda mo. Sandali lang, ha? Ate Vicky, pakilabas nga muna si Sugar. Tahol ang tahol eh. Opo, Ma'am Sonia. Halika muna rito, Sugar. Ang ingay-ingay mo talaga. Sa likod bahay na muna kita ikukulong. Ay, Diyos ko! Angelo, ano ba ginagawa mo sa likuran ko? Kung naurungan kita, baka nasaktan ka pa. Teka, Angelo! Bakit mo kinuha ang kamay ko? Aray! Aray! Diyos ko, kung bata ka, bakit mo ako kinagat? Angelo, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Aray! Ang sakit ng pagkakakagat niya sa akin. Dumugo ang kamay ko. Ganun ba talaga katuloy sa mga ngipin niya? Ano kaya pumasok sa isip ng batang yun at sumobra yata ang kapilyuhan? Daniel, tama lang siguro na hindi na tayo magsampan ng reklamo sa school. Sobrang stress din nila sa nangyari. Saka wala namang problema ang lahat ng lab test ni Angelo. Oo, salamat talaga sa Diyos. Dahil kung may nangyari masama sa anak ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Marami mga magulang ang umapila na paimbestigahan ang campsite. Baka hindi na kasi yun ligtas para sa mga bata. Tama lang yun. Ang bad news ay si Jenny. Hanggang ngayon, wala pa ring malay ang kaibigan na yun ni Angelo. Iyak nga ng iyak si Teacher Berna eh. Ay naku, kawawa naman si Jenny. Sana maging maayos ng kalagayan niya, ano? Angelo? Gising ka pa pala. Akala ko mahimbing na ang tulog mo sa kwarto kaya umalis na ako kanina. O ano, bakit Angelo? Hindi ka ba makakatulog? Halika dito, lumapit ka sa akin. Pwede po ba ako matulog dito sa room niyo, Daddy? Oo naman. Halika, tumabi ka sa akin. Gusto ko pong tumabi sa mami ko. Okay lang po ba ikaw ang katabi ko, Mami Sonia? Ano? Mami Sonia? Ako ba? I mean, oo. Ako nga pala yun. Siyempre naman. Halika rito, Angelo. Hindi ko alam kung ano nangyayari pero hanggang ngayon parang nasa langit ang pakiramdam ko. Finally, parang natanggap na ni Angelo kung sino ako sa buhay niya. Nakakatuwa lang talaga na tinawag niya akong mommy. Tulog pa ang mag-ama. Maghahanda muna ako ng almusal. Si Ate Vicky yun ah. Bakit siya sumisigaw sa likod bahay? Sandali nga at mapuntahan. Ate Vicky! Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Ma'am Sonia, tignan niyo po. Sino gumawa nito? Nakakakilabot. Ay, Diyos ko! Si Sugar! Yung pusa at mga lovebirds! Namatay! Pero bakit? Anong kinamatay nila? Tingnan niyo po, Ma'am Sonia. Hindi lang ang mga alaga natin ang napeste, pati ang mga halaman niyo nalanta lahat. Ay, bakit nagkakaganito? Sandali, gigisingin ko si Daniel. Kailangan makita niya to. Ano nangyayari dito? Hindi pa nga tapos sa issue ng pagkawala ni na Angelo sa campsite. Namatay naman yung mga alaga naming hayop. Pero sabi ng veterinaryo, wala silang sugat kundi parang nalason sila. Pati yung mga halaman natuyot lahat. Sino yun? Angelo? Nandyan ka ba? Ma'am Sonia. Ate Vicky, ikaw pala. Akala ko si Angelo kasi may narinig akong batang tumatawat. Teka, kasama nga pala ni Daniel na umalis si Angelo kanina. Kung ganun, sino yung narinig ko? Ma'am Sonia, nakakahiyaman sa inyong mag-asawa. Pero magpapaalam po muna ako para magpahinga. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Bakit, Ate Vicky? May sakit ka ba?
Parang nga namumutla ka. Ma'am Sonia, nung isang araw kasi, kinagat ako ni Angelo sa kamay. Dumugo nga po't nangitim yung parting kinagat niya. Ito po, nagsugat na ng malala at napuno ng nana. Tingin ko na infection na. Si Angelo po ba ang kumagat sa kamay mo, Ate Vicky? Pero bakit naman niya gagawin yun? Opo, Ma'am Sonia, kinagat ako ni Angelo sa kamay. Nagsugat at tinalian ko lang ng tela. Ito po, tingnan nyo. Nasaan? Teka, bakit wala na yung sugat ko dito? Ate Vicky, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Masama ho ang nagbibintang. Ma'am Sonia, totoo po ang sinasabi ko. Kinagat talaga ako ni Angelo. Baka nga siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng mga hayop at mga halaman dito sa bahay. Musta na nga pala si Ate Vicky? Nasa ospital pa rin ba siya? Oo, naroon pa siya at nagpapagaling. Salamat daw sa pinadala nating tulong. Ayos lang ka mo. Basta hindi na niya uli sasabihin na kinagat siya ng anak ko. Na namaga ang sugat at na-impeksyon pero wala naman siyang maipakitang sugat. Tapos sasabihin pa niyang baka si Angelo rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga alaga nating hayop. Magagawa ba yun na isang bata? Mahal, noong araw na yun sobrang taas ng lagnat ni Ate Vicky. At hindi rin nalaman ng mga dahilan dahil okay ang blood test niya. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Ang mabuti pa, ito na lang good news. Good news. Oo, tumawag sa akin si Teacher Berna. Nagising na raw si Jenny at okay na okay siya. Kung gusto natin siyang dalawin, pwede tayong pumunta sa bahay nila. Magandang balita nga yan. Sasabihin ko kay Angelo. Sigurado matutuwa siya. Jenny, halika, may sorpresa ako sa'yo. Hulaan mo kung sinong narito para dalawin ka. Sino po, Mami? Nandito si Angelo at ang parents niya. Angelo? Wala dito si Angelo, Mami. Nakita ko may batang kumuha ng katawan niya. Kaya umiiyak pa rin ngayon si Angelo. Narinig ko siya. Ha? Anong may kumuha, anak? Nandito si Angelo. Gusto pa niya makita dahil miss ka na niya. No, Mami! Hindi yun si Angelo. Wala siya rito. Hi, Jenny. Sino ka? Jenny! Jenny, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari? Angelo? Bakit sigaw na sigaw si Jenny? Hindi ko po alam, Mami. Natatakot po ako. Umalis na po tayo rito. Pasensya na kayo. Pwede bang iwan niyo na muna kami ni Jenny? Anak, anong nangyayari? Sonia! Angelo! Mabuti pa umuwi na muna tayo. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Narinig kong sinabi ni Jenny kahapon. Ano kaya ibig niyang sabihin na wala si Angelo dito? Ay, Diyos ko naman! Kung ano nung iniisip ko, nabitawan ko pang basong hinuhugasan ko. Kung ganito ako lagi, baka maubos ko na lahat ng gamit dito sa kusina. Kailangan linisin ko tong basag na bote. Baka makadisgrasya pa. Aba, si Angelo. Papunta rito at... Ay! Angelo! Huwag mo tapakan ng basag na baso, masusugatan ka! Sorry po, Mami Sonia. Huwag ka pong magalit sa akin. Ano ka bang bata ka? Ayan tuloy, dumudugo ang talampakan mo! Sorry po. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako galit eh. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayokong nasasaktan ka. Umupo ka lang dyan at kukuha ko ng gamot. Patingin nga muna ulit lang talampakan mo. Eto po. Nasaan ang mga sugat mo, Angelo? Nakita kong dumudugo ang talampakan mo kanina. Nasaan na yung sugat mo? Bakit nawawala yung sugat mo? Mami, ayoko na po nag-aalala ka sa akin. I love you. I love you too, Angelo. Ano bang nangyayari sa akin? Kitang-kita ko ang sugat at dugo pero bakit nawala? Nababaliw na ba ako? Hindi ako nakatulog kagabi dahil sa nangyari. Hindi ko pa rin maisip kung ba't nawala ang sugat ni Angelo. Naalala ko tuloy yung sugat daw ni Ate Vicky dahil kinagat daw ni Angelo. Bigla din yun nawala.
Kitang-kita kong pagkagulat sa mukha ni Ate Vicky nung hindi niya nakita ang sugat niya. Ay, nariyan na yata si Aling Luring. Puntahan ko na nga muna. Kayo po si Aling Luring? Yung nanay ni Ate Vicky? Oo, Ma'am Sonia. Ako nga. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta bilang kapalit ni Vicky. Pumasok na ho kayo, Aling Luring. Aling Luring? Okay lang po kayo? Tama ang anak kong si Vicky. May kakaiba nga sa bahay na ito. Pagpasok ko pa lang sinalubong na ako ng iyak ng isang kaluluwang hindi matahimik. Aling Luring, ayos lang po ba kayo? Halika po sa loob. Oo. Sige, Ma'am Sonia. Mauna ka na at susunod ho ako sa inyo. Ma'am Sonia. Ano po yun, Aling Luring? Hindi ba isa lang ang bata dito sa bahay ninyo? Opo, si Angelo lang. Nasa kwarto siya. Bakit po? Wala naman. Halika na po. Diyos ko, bakit parang nakakita ako ng mga batang nagtatakbuhan kanina? Imahinasyon ko lang ba yun? Ano yun? Sino yung umiiyak na yun? Ha? May batang nakatalungko sa sulok? Siya yung umiiyak? Pero maitim ang bata at para lang siyang anino sa paningin ko. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Sonia! Anong ginagawa mo? Daniel! May bata doon sa sulok. Nakatalong ko. Umiiyak siya. Hindi ko alam kung anong kailangan niya. Baka saktan niya si Angelo. Teka, bubuksan ko ang ilaw wala na, may ibang tao rito sa kwarto. Ano ba nangyayari sa'yo? Baka nananaginip ka lang. Okay ka lang ba? Hindi ko alam, Daniel. Hindi ko na talaga alam. Ay, anong oras na ba? Hindi ko na malayan nakatulog pala ako. Nanaginip pa ako. Napakasamang panaginip. May masamang nilalang na nakapasok daw dito sa bahay. Nakakatakot. Wala pa naman dito si Daniel. Mami Sonia. Angelo! Nandito ka pala? Kanina ka pa ba nandito? Mami Sonia, hindi ako makatulog. Pwede po bang dito muna ako sa room niyo ni Daddy habang nasa business trip siya? Ay, oo naman. Halika, dito ka mahiga sa tabi ko. 3:00 pa lang pala ng madaling araw. Kailangan makatulog ka agad, ha? Opo, Mami Sonia. Anong ginagawa ni Angelo sa kwarto namin ni Daniel ng gantong oras? Mami Sonia, ikaw pala. Halika, pasok ka. Teacher Berna, pasensya na sa abala, ha? Nung malaman kong nandito ka pala sa bahay, naisipan kong kamustahin kayo ni Jenny. Ito nga pala, nagdala ako ng cake para sa inyo. Naku, salamat. Nag-abala ka pa. Nandito si Jenny sa sala. Tatawagan nga sana kita pero mabuti at dumalaw ka dito sa amin. Gusto ko kasi na personal mong marinig ang sinabi sa akin ni Jenny tungkol sa nangyari sa kanila ni Angelo sa campsite. Bakit? Anong sinabi ni Jenny? Ano raw ang nangyari? Jenny, pwede mo bang sabihin sa kanya yung sinabi mo sa akin kagabi? Opo, Mami. Si Angelo po. Kinuha siya nung bata sa gubat. Maitim po yung bata pero alam ko hindi po siya tao. Gubat? Anong gubat yun, Jenny? Hindi ba nasa camping kayo ni Angelo nun? Opo, pero nakakita po ng bata si Angelo. Sumama po kami sa kanya. Tapos naiba po yung paligid namin. Naging gubat po. Tapos maraming bata doon. Yung isang bata, ayaw niya kaming paalisin. Iyak sila ng iyak. May itim sila at may mga itim din na pakpak.
Ano pang nangyari, Jenny? Nung aalis na kami, kinuha ng bata yung katawan ni Angelo. Kaya hindi siya yung kasama niyo ngayon. Hindi po si Angelo yun. Jenny, kung totoo ang sinasabi mo na hindi si Angelo ang kasama namin, pwede mo bang sabihin sa akin kung nasan ang totoong Angelo? Nagagalit po yung bata sa akin. Ayoko na po, Mami. Ayoko na po. Jenny, ano nangyayari sa'yo? Pasensya na, Sonia. Pwede bang sa ibang araw na lang natin ituloy ito? Magpapahinga muna si Jenny. Totoo kaya yung sinasabi ni Jenny? Hindi nga kaya si Angelo ang kasama namin? Kung hindi si Angelo yun, anong nilalang kaya ang nasa loob ng katawan niya? Iyon ba ang dahilan ng bigla niyang pagbabago? Hindi si Angelo ang kasama ko ngayon kaya bigla siya naging sweet at mabait sa akin. Yun din kaya ang dahilan ng lahat ng kakaibang nangyayari dito sa bahay? Mami Sonia, hindi niyo po ako nakikita at naririnig. Magtatampo na po ako sa inyo. Ay, naku, nandiyan ka na pala. Napaaga yata ang labas mo sa classroom, Angelo. Pinauwi na po kami ng teacher namin kasi may sakit yung mga kaklase ko. Ano? May sakit sila? Anong sakit nila? Hindi ko po alam. Mami, umuwi na tayo kasi baka pati ako magkasakit din katulad nila. Mami Sonia, saan po tayo pupunta? Nandito din po ba si Daddy? Oo, Angelo. Pupuntahan natin ang daddy mo kaya bilisan na natin. Anong problema, Angelo? Halika na. Puntahan na natin ang daddy mo. Nandun siya sa loob ng simbahan, kausap si Father Rudy. Natatandaan mo ba siya? Siya yung mabait na pare na nagbinyag sa'yo at nagkasal sa amin ng daddy mo. Dito na lang po ako maghihintay kay Daddy. Sabihin niyo po sa kanya na hindi ko gusto pumunta sa church. Hindi ba gusto mo laging pumupunta sa simbahan para ipagdasal ang Mami Carla mo? Wala na po akong ibang mami. Ikaw lang po yun. Kaya hindi ko na kailangan magdasal. Ano hindi? Hindi dapat ganun, Angelo. Halika, pumasok tayo sa simbahan. Kailangan makita ko na nakakapasok sa loob ng simbahan si Angelo para mapanatag ang loob ko. Para mapatunayan ko rin na walang ibang masamang nilalang ang nasa loob ng katawan ni Angelo. Ayoko po. Ayoko. Sonia! Angelo! Ano nangyayari dito? Bakit umiiyak si Angelo? Daddy, pinipilit niya po ako magsimba. Ayoko po. Daniel, magsimba tayo, please. Gusto ko rin makausap si Father Rudy. Ay naku, Sonia, ano ka ba? Kinausap mo sana na maayos tong bata. Hindi yung umiyak na siya dahil namimilit ka. Pero Daniel, kasi... Sa bahay na tayo mag-usap, Sonia. Sa bahay na lang. Ano ba talaga nangyayari sa akin? Hindi ako dapat nag-overthink kung gusto ko ng payapang buhay. Ayun na naman yung batang tumatawa. Minsan umiiyak, ngayon naman tumatawa. Isasara ko na ang bintana. Masyadong malamig ang simoy ng hangin. Teka, si Angelo ba yung nasa likod bahay? Anong ginagawa niya ron ng ganitong oras? Ha? Bakit umiikot-ikot ang ulo niya? Ano nangyayari kay Angelo? Unti-unti nagiging kulay itim ang kanyang balat at tinutubuan siya ng itim na pakpak. Diyos ko! Umaangat ang mga paa niya sa lupa. Lumilipad na siya! Ano bang nangyayari? Hindi na si Angelo ang batang yon. Nasaan ang totoong Angelo? Nasaan? Gising na kaya si Angelo? Sisilipin ko siya sa kwarto niya kung gising na siya. Gising na pala si Angelo. Anong ginagawa niya at nakaupo siya sa sahig? Ulo lang niyang nakikita ko mula rito sa pinto dahil naharangan siya ng kama. Angelo? Anong ginagawa mo? Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang... Angelo! Anong ginagawa mo? Bakit kinakain mo mga ibong maya na yan? Diyos ko! Tama na yan! Huwag mo kainin yan! Diyos ko! Saan galing ang napakaraming ibon na to? Patayin na at
Sonia, ano ba talaga nangyayari sa'yo, ha? Sigaw ka rin sigaw kanina. Hindi lang si Aling Loring ang natatakot sa'yo, pati na si Angelo. Natakot din ako, Daniel! Natatakot ako para kay Angelo at para sa ating lahat! I'm sorry to tell you this, pero please, ipa-check up natin si Angelo sa isang psychiatrist! Iba ang behavior niya! O kaya, kay Father Rudy, ipakausap natin siya. Anong psychiatrist? Bakit naman? Tingin mo nababaliw na ba anak ko? At bakit kay Father Rudy? Tingin mo sinasabihan siya ng masamang espiritu? Ano ko ba naman, Sonia? Mahirap paniwalaan, Daniel, pero oo, baka nga. Kasi wala ka dito sa bahay eh. Hindi mo alam yung nangyayari sa anak mo. Alam mo ba, nakakakita ako ng ibang nilalang dito sa bahay. Ay. Batang maitim na may itim na pakpak, tulad ng sinabi ni Jenny. Naku naman, Sonia. Ang dami nangyayari, Daniel. Sugat na biglang gumagaling. Yung biglang pagbait ng anak mo sa akin. Pagkamatay ng mga alaga natin. Tapos nagkasakit lahat ng classmates ni Angelo maliban sa kanya. At hindi alam kung ano naging dahilan ng pagkakasakit nila. Eh bakit naman kay Angelo mo lahat binibintang yan? Nakita ko yung batang may pakpak. Yung mga ibon sa kwarto ni Angelo. Pinugutan niya ng mga ulat, kinain niya. Paano mo yun may papaliwanag sa akin, Daniel? Paano? Walang ibon sa kwarto ni Angelo, Sonia! Sabi ni Aling Loring wala siya nakita! Nandun din ako! Wala rin ako nakita, Sonia! Wala ako nakita! Hindi ako nasisiraan ng ulo, Daniel. Sonia, please! Huminahon ka! Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak mo. Pero kung mayroon dito na dapat makausap ni Father Rudy o ng isang psychiatrist, ikaw na yon. Sige! Papayag ako! Basta ipangako mo sa akin, kung mapapatunayan natin na totoo ang hinala ko, gawin mo ang lahat para maibalik si Angelo! Ma'am Sonia, umiiyak ka ba? Aling Loring, hindi po ako umiiyak. Dahil lang po to sa hinihiwa kong sibuyas. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Sir Daniel. Ma'am, nakita ko rin si Angelo na nagbago ang anyo. Huh? Totoo ba yan, Aling Loring? Oo, Ma'am Sonia. Batang maitim ang balat at itim na pakpak. Hindi ako makapaniwala na makakakita ako ng isang nilalang na kung tawagin ay patakong. Patakong? Ano ho ang patakong, Aling Loring? Masamang nilalang ba ang mga patakong? Ang patakong ay isang uri ng engkanto na maaaring magpakita bilang isang batang may itim na pakpak at may kakayahang lumipad. Maaari silang magdala ng sakit o kamatayan sa ibang tao. May kakayahan din silang sumanib sa katawan ng iba o mag-anyong ibang bata. Eh, kung ganun ho, Aling Loring, hindi ako nasisiraan ng bait. At siguro nga na ang batang nandito sa bahay ay hindi si Angelo. Hindi pa huli ang lahat. Ma'am Sonia, matutulungan niyo si Angelo. Si Father Rudy, matutulungan niya kayo. Sigurado ako. Ano ba yan? Hindi na naman matawagan si Daniel. Nasaan na kaya siya? Mas mabuting makausap ko siya ngayon habang mahimbing ang tulog ni Angelo. Kailangan madala namin siya ngayon kay Father Rudy. Susubukan ko ulit siyang tawagan. Ay, si Teacher Berna tumatawag. Hello? Teacher Berna? Mami Sonia, tumawag ako para sabihin sa'yo yung nalaman ko sa investigasyon sa campsite. Ano raw po ang sabi ng nag-iimbestiga? Maayos naman daw ang lugar na yon at ligtas para sa mga camping. Pero alam mo ba, may mga report na rin pala ng mga nawawalang bata noon at bigla na lang nakikita. At kasama sa report na yon, yung mga batang parang nasaniba ng engkanto. Ano? Eh, bakit ginagamit pa nila yung campsite? Delikado na pala para sa mga bata. Yun na nga ang ikinagagalit ng school principal. Lalo na nang nalaman nila na noong araw pala, yung bahaging yun ng kagubatan ay ginawang tapunan ng mga sanggol na biktima ng abortion. Mga biktima ng abortion? Ibig sabihin, yung mga patakong... Tama si Aling Loring. Sila yung mga sanggol na hindi nakaranas ng pagmamahal ng mga magulang. Teka, si Angelo! Nasaan si Angelo?
nangyari kay Sonia. Ito at kung ano-ano na naman ang text na nare-receive ko sa kanya. Bakit niya sinasabi may iba nila lang na namamahay sa katawan ni Angelo? Nasisira na ba talaga siya ng ulo? Kailangan mag-usap kami ng masinsinan. Ano yan? Parang may bigla na lang naglanding sa car roof ko. Ay, Diyos ko! Ano yung nakikita ko? Isang batang maitim at may pakpak na itim din. Nakakatakot ang itsura niya. Wala siyang mukha ngunit lumuluha siya ng dugo. Nakita ko yun na lumingon siya sa akin bago pa siya lumipad. Tama nga yata sinabi ni Sonia. Hindi ako dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan kunin ko ang mag-ina ko. Mas mabuti siguro dalhin ko sila sa simbahan. Patakong pala ang tawag sa nilalang na nakita ko kanina. Nung dumating ako dito sa bahay, nakita kong wala nang malay si Angelo sa may pintuan. Sinabi ko na sa'yo, Daniel, yun ang nilalang na nasa katawan ni Angelo. Yung patakong na yun, isa siyang malungkot na batang hindi na nagisna ng buhay dito sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit sila nanggugulo. Kapos sila sa pagmamahal at pag-aalaga ng magulang. Iyong campsite. Dati yung abandonadong lugar. Alam ko yun, Sonia. Pero ako madilim na nakaraan na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Ano yun, Daniel? Nagkasala kami ni Carla noon sa lugar na yon. Pareho pa kami minor de edad at nag-aaral pa. Napuntis ko si Carla. Natakot kami kaya nagawa naming ipalaglag ang sanay una naming anak. At walang awa naming iniwan ang fetus sa tambakan yun. Diyos ko! Malamang sinisingil na ako ng batang yun kaya ito ang nangyayari. Kaya na hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinatatahimik na aking konsensya. Pasensya na talaga, Sonia. Kinailangan mo malaman ang nakaraan ko. Pasensya na kung nagmahal ka na isang masamang ama na katulad ko. Wala ako sa posisyon para sisihin ka o husgahan ka, Daniel. Tulad ng hindi mo paghusga sa pagkatao ko nang malaman mong hindi ako magkakaanak. Minahal mo pa rin ako at tinanggap. Ipinangako ko. Mamahalin ko si Angelo na parang tunay kong anak. Puntahan na natin si Father Rudy. Oo, Sonia. Ililigtas natin si Angelo. Diyos ko, Father! Okay lang po ba si Angelo? Wala bang mangyayaring masama sa kanya? Father Rudy, gawin mo ang lahat para tulungan na makabalik sa amin si Angelo. Huminahon kayo at sumampalataya. Narito tayo ngayon sa tirahan ng Diyos. Walang sino man ang napapahamak sa banal na lugar na ito. Nag-aalala ako para sa anak ko, Father. Ang mga patakong ay minsan mga anghel din. Nabahiran lamang ng kasamaan ng mga puso nila dahil sa dinanas nilang kalupitan sa mga tao. Lalo na ang mga nakatakdasa ng maging magulang nila. Father, gagawin ko po ang lahat para maibalik sa amin si Angelo. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin para sa kanila ay mag-alay ng taimtim na panalangin, pawiin ang pait at sakit na nararamdaman nila, at turuan sila magpatawad, iparamdam natin sa kanila ang ating pagsisisi. Alam kong hindi pa niya ako natatanggap sa ngayon bilang mami niya. Pero gagawin ko ang lahat para mahalin niya rin ako. Kaya sana mailigtas natin siya. Gagawin natin yan. Ngayon din at pupunta tayo sa lugar na pinagsimulan ng lahat ng ito. Daniel, mula nung bendisyonan si Angelo kanina, nawalan na siya ng malay. Kinakabahan ako. Baka kung anong mangyari sa kanya. Tiwala tayo sa Diyos, Sonia. Pagtiwala rin tayo kay Father Rudy at maging kay Angelo. Ay, liligtas natin siya. Ay! Natapilok ako! Ako, mag-iingat ka. Gabi na at madilim. Flashlight lang ang liwanag natin. Naririnig niyo ba ang iyak ng mga bata? Lalo lumalakas ang ihip na hangin. Iligpitan ko na lang pagkakabuhat ko kay Angelo. Dito ang lugar kung saan mas nararamdaman ko ang presensya ng mga kaluluwang hindi matahimik. Narito lamang sila sa paligid.
Sisimulan ko na ang pagbebendisyon sa lugar. Huwag na huwag kayong bibitiw sa inyong pananampalataya. Ito ay para sa ating proteksyon at sa pagpapalaya ng mga patakong na naririto. Opo, Father Rudy. Handa na po kami. Mabuti kung ganon. Magsimula na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo upang ipagdasal ang mga munting anghel na naririto. Sila ay mga alagad mo. Naway makamit nila ang kapayapaan at kasiyahan sa piling mo. Mami Sonia! Mami Sonia! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Nandito ako sa kakahuyan! Sonia! Sandali! Saan ka pupunta? Si Angelo! Tinatawag niya ako! Humihingi siya ng tulong sa akin! Paano? Wala naman ako naririnig, Sonia! Pupuntahan ko siya, Daniel! Kailangan puntahan ko siya! Sonia! Bumalik ka rito! Sonia, bumalik ka! Nasaan na ako? Kanina nandun lang ako sa campsite pero ngayon parang nasa ibang lugar na ako. Mas madaling dito at ano yun? Lalong lumalakas ang iyak ng mga bata. Parang hirap na hirap sila. Mami Sonia! Tulungan niyo po ako! Ayoko na po dito! Mami Sonia! Angelo! Nasaan ka, Angelo? Pakiusap! Bumalik ka na sa amin! Bumalik ka na, Angelo! May mga kamay na nakahawak sa akin. Mga batang may itim na pakpak. Mga patak ko. Ang higpit na hawak nila sa katawan ko. Hindi ako makahinga. Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po si Angelo at ang mga batang ito. Makinig kayo sa akin. Alam ko ang hirap na pinagdaraanan niyo. Pero pakiusap. Bumalik na kayo sa tahanan ng Diyos. Doon lang kayo makakahanap ng walang hanggang pagmamahal sa piling ng Diyos. Ibalik niyo sa amin si Angelo. Ibalik niyo siya. Anong nangyayari? Bakit biglang lumiwanag? Nawawala ng mga patak ko. Mami Sonia! Mami Sonia! Angelo! Diyos ko, ikaw na ba yan? Opo, ako po ito. Pinalaya na ako ng mga batang yun. Hindi na nila ako papalitan sa katawan ko. Sabi nila, naramdaman nilang mabuting puso mo at gusto nilang maging mami ka. Kaya kinuha nila ako para sundan ka. Naghahanap sila ng mami na magmamahal din sa kanila. Ano? Sabi ko naman po, ako ng baby mo. Hindi ba, Mami Sonia? Sorry ko naging bad boy ako. Good boy na po ako ngayon. I love you, Mami Sonia. Oo, Angelo. Ikaw ang baby ko. Ikaw ang baby namin. I love you too. Sonia! Nandito lang pala kayo! Grabe ang takot ko nung pati si Angelo ay nawala sa bisig ko kanina. Maayos na ang lahat. Salamat sa ating Panginoon. Matahimik na sana ang mga patakong at makamit nila ang kapayapaan at kasiyahan sa piling ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.